Sa susunod na araw, bilang siya Anso, naghahanda na umalis sa bilangguan para sa kanyang pagdinig sa pagsusuri. Isang gwardya na kumikilos na nag-ando ng 6 na utos. Binibigyan siya ng isang pares ng salamin. Ang intensyon ay ipakita siyang inosente at mahina. Sa kabilang banda, na-cremate si Cook at dumalo si John Han sa seremonya. Pagmamasid sa kanyang mga kaibigan. Isa sa kanila si Yu John. Ang batang babae na ang pangalan ay nasa isang pagpipinta. And Cook was house. Sa paghusga ng kanyang domainer. Mukhang malungkot talaga siya. At sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. At malamang na hindi masangkot sa pagpatay. Habang nagbabrowse si Cook ay social media profile. Nakahanap si Junhan ng picture niya. Sa labas ng rehabilitation center. Nakaramdam ng kainahinala. Bumisita siya sa center. At natututo mula sa Dr. Chanyol. Ang kusiniro na iyon ay nahihirapan sa pagkalulong sa droga. At sumasailalim sa paggamot sa loob ng 3 taon. Kapag hiniling ni Junhan ang kanyang mga medikal na file. Ang Dr. Chanyol sa una ay tumanggi. Si John Han. At nagbanta na isusumbong ang doktor. Para sa pagrereseta ng narcotics. Magluto na walang ibang pagpipilian. Chanyol ng doktor. Ang mga kamay sa isang malaking bilang ng mga lutuin ay mga medikal na file. Mula sa nakalipas na 3 taon. Sa kabilang banda, nagsisimula ang pagdinig sa pagsusuri sa prosecutor Tay. Hinihimok niya ang hukom na panatilihing nakakulong ang mga kamay. Dahil sa tindi umano ng kanyang krimen. Mikay encounters. Nagtatalo na isang normal na estudyante sa kolehiyo. Na walang mga naunang pagkakasala. Ay pinipilit na mamuhay kasama ng mga karumal-dumal na kriminal. Sa isang correctional facility. Kahit na hindi pa siya napatunayang nagkasala. Itinuro niya kay Hayan Sudi na ipakita sa mga hukom ang mga pasa. At mga galos mula sa pagpapahirap sa kanyang katawan. After Hayan Su displaces Peklat. Pagkuha ng interjects. Nagpapaliwanag na. Tinangka ni Hayan Su na tumakas mula sa pasilidad. Kaya naman binugbog siya ng mga gwardya. At ngayon dinadala ang mga Peklat. Walang humpay na pagtatanong ni Taehi sa Hyunsus. Hindi gaanong nakakumbinsi ng mga sagot. Ilagay siya sa isang mahirap na posisyon. Pagpapalakas ng mga akusasyon laban sa kanya. Dagdag pa, inilabas ni Taehi ang pagtanggi ni Hyunsus na kunin ng polygraph. Pagsubok pa, pagtataas ng mga hukom, mga hinala tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa krimen. Matapos marinig ang magkabilang panig, ibinalita iyon ng hukom. Makikinabang ang Hyunsus confinement, katatagan ng lipunan. Since Mikayan ay walang kamalay-malay sa Hyunsus escape triangle, mahigpit niyang pinapayuhan siya na huwag siyang itago sa dilim. Muli niyang sinasabi sa kanya na kung alam niya, maaaring nakaisip siya ng angkop na tugon. Bago ang pagdinig, pagkaalis niya, kausap ni John Han sina Sujin at Han Sergok, ay mga medikal na file. Maaaring makatulong ang paniniwalang ang mga dokumentong ito, at pagtatanggol kay Hyunso, sa kanyang pagbabalik sa bilangguan. Napaiyak si Hyunso. Iniisip ang kakilakilabot na buhay na kailangan niyang tiisin. Kasama ang ibang mga preso. Habang papunta siya sa kanyang selda, dumaan si Dusik at nilaslas ang braso gamit ang labaha. So pumunta agad sa infirmary pero sarado. Kumukuha siya ng mga tahi bilang sugat. At pinapayuhan siyang maging matatag. Sinasabi na, ang kailangan lang niyang pagtuunan ng pansin ngayon ay, paano mabuhay sa kulungan. Sa kabilang banda, kapag kayang tumanggap ng Cook ay medical files. Ginagamit niya ang mga ito para bisitahin si Prosecutor Taehi. At makipag-ayos ng deal. Naiintindihan ni Taehi na kung magluto ay nalantad ang pagkalulong sa droga. At napatunayang nagsusupply siya ng droga kay Hayansu. Ang kanilang kaso ay maaaring humarap sa mga komplikasyon. Dagdag pa, wala pa siyang nakikitang malinaw na motibo sa pagpatay. Isinasaalang-alang ang mga salik na ito. Nagpropose si Taehi ng deal sa akin Kayan. Kailangang harapin ni Yanso ang 17 taong sentensya para sa panggagahasa. At hindi sinasadyang pagpatay, na walang karapatang mag-apela. Mikay encounters. Ipinipilit na bawasan ng sentensya sa 10 taon. Walang karapatang mag-apela. Sa huli, pumayag siya sa pinababang pangungusap. Ngunit binibigyang diin yon. Kakailanganin nila ng confession mula kay Hanso. Upang tapusin ang kasunduan. Sa pagtatapos ng deal, Mikay at kinakausap si Hanso. Nagpapaliwanag na, walang mas mahusay na resolusyon na magagamit para sa isyong ito. Naiintindihan ni Yanso ang bigat ng sitwasyon. Ngunit nag-aatubili na aminin ng isang bagay na hindi niya ginawa. Mikay at pagkatapos ay ipapakita ang malinaw na katotohanan.
Nahaharap siya sa habang-buhay na sentensya o kahit na parusang kamatayan. Gayunpaman, ang pagtanggap sa pagkakataong ito ay nangangahulugan. Maaari siyang umalis sa bilangguan sa loob ng 10 taon. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng exempli na pag-uugali, posibleng mapalaya siya. 3 o 4 na taon na mas maaga ay nagpapahintulot siya upang muling makisama sa lipunan. Around the age of 30. As a legal expert, she advises Hyan to seize this opportunity, considering it the most favorable solution available. When John Han hears about the deal, he visits. Hyun naman, kinikilala niya yon. Kahit sinong abogado ay makikita ito bilang isang mahusay na alok. Pero personal siyang naniniwala sa pagtanggap nito. With Brand Hyun-soo bilang ex habang buhay. Isang label na magdadala sa kanya magpakailanman. Sa pagsisimula ng pagdinig, inanunsyo yon ng hukom. Ang nasasakdal ay handang umamin. At palitan ng play deal. Nang tanungin kung pinatay niya ang dalaga. Cheers habang apat siya emphasizes. Hindi kayang umamin ng maling krimen sa isang krimen na hindi niya ginawa. At pumunta upang dalhin ang ng isang ex. Palagi sa buong buhay niya. Sinabi niya sa mga hukom na hindi niya pinatay si Gokoa. Ang pagtanggi ni Yansos ay nagpapahina sa kredibilidad ni Kien. Na humahantong sa kanya upang magalit sa kanya para sa pagtataksil sa kanyang tiwala. Ipinahayag niyang tapos na siya sa kaso. At bumagyo palabas ng courtroom. Nangunguna sa Yanso, with no choice kundi bumalik sa kanyang dismo. Buhay sa kulungan. Gaya ng inaasahan. Lumapit ang sakit kay Yanso. At pamimilit na bumili ng 3 pakete ng sigarilyo. Mula sa GTA. Pagpapaputok para sa kanyang kaligtasan. Sumusunod si Yanso. At gamitin tulad ng sa isang card upang bumili ng mga sigarilyo. GTA aware na hindi naninigarilyo si Yanso. Naiintindihan ang sitwasyon. Ngunit umiiwas sa Pasko. Ang Yanso ay pera para sa isang pakete lamang. Ngunit sa kabila nito, GTA mga tagubili na nauugnay upang bigyan siya ng dagdag na pakete. May 2 pack sa kamay. Inihahatid sila ni Hanso para magkasakit. Sino pa ang bumubugbog sa kanya dahil hindi siya nagdala ng 3 pakete? Ang sakit ay umabot pa sa paglalagay ng kama. Sigarilyo sa bibig ni Hanso. Sinusunog ang kanyang tomang. Susunod na araw, tawag ni Hyan sa kanyang ama. At hinihimok siyang maglipat ng pera sa kanyang account. Pagkatapos bumili ng isa pang pack mula sa GTA. Inihahatid niya ito para magkasakit para lang mabugbog muli. Sinubukan ni Hyanso na itulak ang 2 may sakit. Na ikinagalit ng magnanakaw. Na pagkatapos ay sinunog ang kamay ni Hyanso gamit ang isang lighter. Noon lang, dumating ang GTA. Dahilan para umalis ang mga tulisan. Dinala si Yanso sa infirmary. O ginagamot ang kanyang sugat. Upang turuan ng leksyon ng mga may sakit. Inutusan ni GTA ang bone center na bugbugin siya ng husto noon. Masyadong may sakit ang bilin niya para humingi ng tawad kay Yanso. Bilang miyembro ng gang, sa mga may sakit ay tumatanggi. Pag-udyok, susuntukin mo siya sa mukha. Bago binuhusan ng kumukulong tubig ang kamay niya. Ang mga gwardya ng bilangguan na nasa. Darating si GTA at kalad ka rin ang sakit. Sa kabilang banda, nagpa siya si Mikayang na huwag bumaba sa kaso. Dahil ito ay magpapakita ng hindi maganda sa isang karakter. Aabutin ng 3 buwan upang makumpleto ang lahat ng mga pagsubok. And Mikayang maniwala. Ito ay sapat na oras upang makakuha ng ilang mga benepisyo. Gayunpaman, hindi niya hahawakan ng kaso o ang sarili. Itinalaga niya ito kay Sujen. Pagkuha sa kanya ng pagkakataong makakuha ng karanasan sa larangan. Dahil sa kanya na ang kaso. Nagpa siya si Sujen na magtrabaho kasama si Junhon. Bumisita si Han kay Yanso sa kulungan. At ipinaalam sa kanya na siya na ngayon ang kanyang abogado. Siya at si Sujen ay mag-a-apply para sa isang paglilitis ng hurado. Na maaaring tumagal ng hanggang 1 buwan o 2 bago umalis. Udyok ni Young Han. Hyan para hindi mawalan ng pag-asa at patuloy na lumaban. Mamaya habang sel si Hyan Susan. Itinakda ng mga buto ang kanyang pagdating upang kunin sa GTA. Kailangan ng Hyanso the run and errand. Kailangang pumunta ni Yanso sa infirmary. Na-dislocate ang balikat. At ipagpalit ito. Kapag nagpanik si Yanso, pinakalma siya ni GTA at hiniling na ibalik ang pabor. Sinisiguro niya Yanso. Madaling ibabalik ng doktor ang kanyang balikat. At magiging maayos siya. Kasunod nito,
Inutusan ng GTA ang bone setter na i-dislocate ang balikat ng Hanzo. Pagkatapos ng pinsala, dinala si Hanzo sa infirmary, kung saan bumalik ang kanyang mga balikat at nagbenda. Pagbalik sa selda, tinatanggal ng bone setter ang kanyang bendahe, at pinabalik siya sa isang selda. Pagkatapos ay pinakuluan niya ang bendahe, na humahantong sa isang puting nalalabi sa ilalim ng palayok. Which GTA crushes into powder at huminga na parang gamot. Sa kabilang banda, tumawag si Junghan sa kanyang dating asawa at muling humingi ng tulong. Sa pagkakataong ito, kailangan niya ang kanyang kakayahan bilang investigador sa pinangyarihan ng krimen. Upang masusing suriin, si Cook ay mga residente para sa karagdagang ebidensya. Habang si Junea ay kumukuha ng mga larawan ng dugo, mga mantsa at iba pang mga pahiwatig. Punong parke, nagsasagawa ng sarili niyang investigasyon para malaman ang katotohanan. Patuloy, ipinapalam niya sa kanyang kasamahan sa Tagayusig, na magpapakita siya ng direktang ebidensya. Si Lincoln Hyan ay nagdemanda sa pagpatay,